Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan mga tambay. Ito po mga tambay, hinamon at binatikos po ng isa pong congressman sa Maynila. Ito po ay talo. Talunan po ito. Tinalo po ito. Pero nakapagtataka, bigla po itong nanalo nung nagdesisyon na po ang COMELEC. Panalo na po, pero talo po ito. Ito pong tinatawag na pastor, mga tambay. Pastor po ito na tinatawag si Congressman o Representative Abante. Hinamon niya po ang Vice President na maglabas daw po ng mga ebidensya sa mga paratang aligasyon na lalong-lalo po yung pera na mga isiningit na bilyon-bilyon sa DepEd ay pinaghati-hatian daw po ng mga congressman. Maglabas daw po ng ebidensya at iimbestigahan naman daw po nila sa Kongreso. Hindi po ba kagaguhan yon? Yung mga pinagbibintang magnanakaw ay sila rin na mag-iimbestiga? Katarantaduhan po yon. Pakinggan po natin itong pong pahayag sa isa pong radyo, mga tambay. Ito pong sa radyo ng DZMM. Pakinggan po natin ang kanila pong report. Hinamon naman si Vice President Sara Duterte na maglabas ng mga ebidensya sa kanyang akusasyong pinaghatian ng mga kongresista ang pondo ng school building program ng DepEd. Balita mula sa Kamara hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Steve, iginiit ni Manila 6th District Representative Benny Abante na hindi pwedeng magpitiw na lamang ng pahayag si Vice President Sara Duterte nang hindi naman nagpapakita ng mga patunay. Let Congress investigate and review it. Meron naman tayong oversight committee instituted. Di ba? I mean, hindi naman pwedeng bigla ka magsasalita in a general term, no? Na wala ka namang pubutos ng mga ebidensya. Dapat din niyang mabatid ng pangalawang Pangulo na may karapatan ng mga mambabatas na bukisin ang budget na ibinibigay sa kanila. Sang-ayon naman si House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Terry Ridon sa sinabi ni VP Duterte. Katunayan, hindi lamang flood control projects ang sakop ng binuong House Infrastructure Committee, kaya kabilang din ang school buildings, mga kalsada at tulay sa kanilang mga sisilipin sa hinaharap. Matatanda ang binanggit ni VP Duterte na hindi lamang dapat sa flood control project nakatutok ang pamahalaan sa paglaban sa katiwalian. Noong nakaraang taon, hindi anya sinilip o walang bumusisi sa school building program ng DepEd na pinaghatian umano ng mga miyembro ng Kamara. At yan ang sigurado. Ay nako, naglalabasan na po ang korupsyon at baho ng mga representative po, mga tamay. Kanya-kanya na pong tangge at kanya-kanya na pong palusot, mga tamay. Paglalabasin mo na ebidensya ang Vice President, may hawak na po ebidensya yon. Kaya lang, papayag po ba ang Vice President ang mag-iimbestiga yung mga magnanakaw din na nagpaparti-partihan sa pera ng bayan? Nanahandun din po sa Kongreso. Hindi po tangat bobo ang President, ang Vice President. Yung po ay hawak niya na. Hawak niya na po yung ebidensya. Mabay, nasa kanya na po yun. Napakarami niya po in-expose. Kaya lang po, wala naman po investigasyon na third party. Kasi ang pinagbibintangan po at inaakusasyonan, nagbibigay po na akusasyon ng Vice President sa mga congressman, lalong-lalo po sa tinatawag niyang tambaluslos at saldiko. Nung siya po ay DepEd Secretary, nilalagyan po nila, dinadagdagan po nila na extraordinary nung panahon po siya ay DepEd Secretary at pinaghahati-hatian po ng mga congressman, mga politiko. Yung mga nilalagay nila extraordinary ayon po sa Vice President. At ganoon din po sinasabi ng mga congressman ngayon, lalo-lalo po si Abante at si Ridon. Hindi po ba? Mga kabayan, ibig sabihin, may katotohanan po talaga ang expose o in-expose po ni Vice President. Yung kanya pong korupsyon, yung kanilang korupsyon. Hindi po ba? In-expose niya kasi yung korupsyon nila. Kontrolado lang ng Kongreso at ng dadalawang tao sa Kongreso. Hindi po ba? Ngayon, nagkasunod-sunod na kasi ang anomalya
nila. Nakakalungkot lang po mga kabayan na nangyayari sa ating bansa. Isang damukal po na pera na mag-aapat na taon, dinala lang po tayo sa ganitong programa, pamumulitika, korupsyon. Matatapos po ang termino ng korupsyon at pamumulitika lamang. Hindi nyo ba napapansin? Malapit na naman po matapos ang isang taon. Malapit na po mag-Setyembre. Ano po ang nangyayari sa ating bansa? Puro po nakatutok sa pamumulitika at korupsyon lamang. Araw-araw pong ginawa ng Panginoon. Ang issue po ng ating bansa ay korupsyon nila. Puro korupsyon nila ang lumalabas po. Wala pong ginawang kabutihan ang mga taong ito sa ating bansa. Maliban po sa mga magnakaw ang mga demonyong mga politiko umano sa ating bansa. Nakita niyo po, nakakalungkot. Bakit nagkaganito ang ating bansa? Bakit nagkaganito ang mga demonyo na mga politiko? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi naman po ganyang katalamak ang mga demonyong mga politiko sa ating bansa. Hindi po ganyan sila ka-expose sa korupsyon ng 6 na taon. May takot po sila. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, may takot po sila na magnakaw. Bakit ngayon? Wala na po silang takot magnakaw. Bakit? Magnanakaw din ba ang Commander-in-Chief? Magnanakaw din ba ang speaker? Ganun po ba? Kaya pare-parehas na po sila nagnanakaw ngayon na walang takot? Hindi kaya. Kaya dito, Congressman Abante ng 6th District na Maynila, napakarami rin po ninyong issue sa Maynila. Isang damukal po ang flood control din po dyan, issue. At yung mga pumping station, na puro sira yata, lahat halos. At yung mga basura nyo riyan, mga nagkabara-bara, hindi po ba? Barado! Hindi po ba? Ang mga karsada dyan, hindi po ba? Barado! Napakarami pong pera ang inubos po ng taxpayer sa Maynila. At sila po ang congressman. Kaya, mag-intay ka lang, Congressman Abante. Intayin mo lang! Yung sinasabi nga ng dating Pangulong Duterte, may tamang panahon para sa inyo. Mahirap imbestigahan kung kayo rin mismo mag-iimbestiga sa korupsyon ninyo. Umano, saan ka nakakita? Ang pinagbibintangan na laganap at talamak ang korupsyon ay sa inyo. Ngayon, kayo pa ang mag-iimbestiga sa sarili nyo. Hindi po ba katarantaduhan yan? Hindi po ba kademonyohan yan umano? Kaya, hintayin mo, Congressman Abante, dahil hindi ka naman talaga totoong nanalo. Talo ka eh! Di ba? Pinanalo ka lang ng COMELEC, umano. Hindi po ba? Hintayin mo, Congressman Abante. Hintayin mo. Pag naging Pangulo, si BP Sara, saka mo siya questionin at hanapin mo lahat ng investigasyon o hanapin mo lahat ng ebidensya na hawak niya. Pag siya na ang Pangulo, hamunin mo. At mula noon, pag siya ay naging presidente, uumpisahan niya, baka ikaw pa ang unahin na imbestigahan. At hindi ang Kongreso ang dapat mag-imbestiga. Hindi dapat ang Kongreso ang mag-imbestiga ng korupsyon na Kongreso rin ang korap na pinagbibintangan ng taong bayan. Hindi po ba? Dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay nasaksihan niya ang talamak na korupsyon sa Kongreso. Kaya nga hindi niya pinagkatiwalaan yan, tinutukan niya yan. Hindi po ba kayo nagtataka? Bakit maraming nagawang bill ang dating Pangulong Duterte? Ikumpara mo ngayon na mas marami ang ginawang korupsyon pamor? Dahil hindi po tinututukan ng Pangulo ngayon ang trabaho ng mga politiko dahil pati po siya ay may issue rin ng korupsyon daw. Kay dating Pangulong Duterte, tinutukan niya po itong mga magnanakaw na ito. Ito po magnanakaw umano na ito, tinutukan niya ng 6 na taon. Hindi niya pinaporma, lalong-lalo po sa mga proyekto na sila ang magmamanage. Hindi siya pumayag na magmamanage ng proyekto ng build ay mga congressman o mga representative na mga demonyong magnanakaw. Hindi po siya pumayag. Kaya napakarami niya pong natapos at nagawang proyekto. Hindi po ba? Kaya mag-intay ka na lang.
Maghintay ka lang. Dahil ngayon, inaabuso nyo ang mga Pilipino. Inaabuso nyo ang kapangyarihang binigay sa inyo pansamantala. At inaabuso nyo ang pera ng taong bayan. Puro kayo abusado ngayon, umano. Kahit tatapang nyo magsalita na kayo ang may karapatang mag-imbestiga at may kakayahan, katarantaduhan yan, mga hindot kayo, umano. Kayo na mismo pinagbibintang ang mga magnanakaw at kayo pa nga mag-iimbestiga sa mga sarili nyo. Manigas kayo. Hindi po tangat bobo ang Vice President. Hindi po ba mga kabayan? Kaya napakahusay nitong congressman na ito. Itong si Abante. Ginagawang tangat bobo ang mga Pilipino at ang Vice President. Maghintay ka lang, congressman. At meron naman nag-iimbestiga na iba. Dahil nag-iimbestiga rin po ang Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng mga senador na si Senator Marcoleta. Sana, imbestigahan din po ang mga anomalya sa Maynila, mga kabayan. Lalo-lalo po ang mga congressman dyan at mga contractors, mga kababayan. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang sinasabi po ni Congressman Abante na hamon na magpakita raw po ng ebidensya, lalo-lalo nung panahon ng DepEd, ang secretary po yung Vice President, ipakita raw po ang kanyang ebidensya at iimbestigahan naman daw po ng mga magnanakaw. Mga katarantaduhan, ano? Bibigay mo yung ebidensya sa mga congressman na sila yung pinagbibintangang magnanakaw. Di unang-una, sasabihin lang nila, hindi totoo yan. Hintayin mo. Pagka ang Vice President na naging Pangulo, siya na mismo ang mag-iimbestiga sa inyo lahat. Hintayin mo lang yan. Mga congressman, mga demonyong magnanakaw sa ating bansa. Maraming salamat po mga tambay. Pasensya na po. At marami po akong nasabi na puro kademonyohan sa kanila. Patawad po mga kababayan. Salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe sa ating maliit na channel, maraming salamat po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya sa inyong lingkod at pangkape. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At ganun din po ang panalangin at dasal po. Thank you po. Dahil sinasama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte. Lalong-lalo po siyempre ang ating Vice President na mailayo po siya sa kapahamakan. Maingatan po. At ganun din po ang ating dating Pangulong Duterte na madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. At siyempre po yung kanya pong mabilis na pag-uwi sa ating bansa at mailayo po siya sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga katambay, mga kababayan. At ganoon din po siyempre, magdasal din po tayo nang tayo po ay maingatan at lalong-lalo po din siyempre ang ating buong sambahayan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.